Stop start o dual starter. So nakaparallel na yung ating coil nitong ating timer, and then naka-series lahat yung contact, naka-series lahat yung ating circuit sa normally close na contact nitong ating timer. So ganoon lang kasimple yung concept. What's up mga Kapinitek? So ayan, nandito ako ngayon sa mini-maintain ko na patubig ng aming barangay. So ayan, so nilagyan ko ito ng maliit na control panel. So nandito tayo sa tuktok ng bundok. At ito naman yung ating ginawang control panel. Ayan. So napakasimple lang ng konsepto nito. Ayan. So meron tayo dito ng circuit breaker. So kung nakikita nyo, isang wire lang yung malaki. Ayan. Kasi ang kuryente natin dito ay ito, 220 na to agad. Ito. And then ito, ground. Kaya itong ground na to, kaya maliit lang to. So ang susuplayan lang nito ay ground ng control circuit. Ayan. So ngayon naman, ang pinadaan natin dito sa ating magnetic contactor ay yung mismong line natin, number 8. So ayan, kaya ito malaki to. So yun lang yung ikakat at i-on natin. Ayan. Kaya ganun yung wiring natin. So ayun. Ngayon, ito naman yung magnetic contactor natin, 4 kilowatt. So isang wire lang din yung kinakat niya. Ayan. Ito lang yung siniswitch natin. Yung live ng ating service wire. Ayan. Ngayon, nilagyan natin ng nag-iisang button dito. Start lang to, start. Wala nang stop kasi naka-timer tayo. So ito naman yung timer natin, industrial timer. Pwede natin i-set ng seconds, minute, hour. So ganun. And then dito, ang wiring naman ito. So meron tayo dito 110 volts na transformer kasi yung ating magnetic contactor ay 110 ang coil. Ayan. Ito naman auto volt to. 12 to 240 volts AC/DC. Ayan. So gagana yan kahit anong voltahe ang input natin. So sa connection naman, so stop start o dual starter. So nakaparallel na yung ating coil nitong ating timer, and then naka-series lahat yung contact, naka-series lahat yung ating circuit sa normally close na contact nitong ating timer. So ganoon lang kasimple yung concept. So papakita ko sa inyo. Ayan. Then sinet na natin ng 3 hours. So pindutan ng stop, ng start. Ayan. So nag-latching na yung ating magnetic contactor. Ayan. Then sumabay na yung ating timer, nagbibilang na yan. Nakita niya nag-iilaw na. So pagtapos ng certain na oras na sinet natin, magka-cut na siya. So magno-normally open na yung contact nito. Maka-cut yung buong circuit at magde-de-energize. So ayan. So pag pinindot natin ulit yung start, mag-energize yung ating magnetic contactor, magla-latching kasi nag-connect tayo ng normally open dun sa ating button. So latching ang tawag dun, para hindi na bumitaw ulit. So sasabay na yung ating timer at the same time nakakonect tayo dun sa normally close ng timer natin. Kaya mag-open siya kapag nakat na yung oras. Ayun. Ayun. Ganun lang kasimple yung concept. So wag nyo nang pansinin yung ating wiring ngayon. Kasi nga ito ay pansamantala lang yan. So may mga future plans pa tayo dito kasi ito ay temporary lang to kasi alam nyo may sequence kasi yung pag-operate nito. Meron tayong bulb dun, may bulb tayo dun, so pinag-alternate yan kaya napakaabala naman kung pupunta lagi tayo dito. So pwede rin naman natin lagyan ng mga float dito. So susunod na yan. Sa ngayon nilagyan ko lang ng oras para mabawasan yung pagpunta ko dito. Pag buhay, automatic na siyang mamamatay. And then babalikan na lang sa hapon at ililipat yung bulb. So ngayon, pwede tayong mag-upgrade dito ng motorized ball bulb. Ayan. Para automatic na nagsiswitch na yung mga bulb natin. Ayan. So sa ngayon, ayan. Kahit ganyan yung wiring yan, functional yan. Ayan, so yun. Paki-follow at paki-subscribe nitong ating channel mga idol.